So dito mga lodi, no, i-layout na natin tong gabay. And then itong layout natin na to ay hindi pa to sigurado kung ito na yon kasi kailangan pa to ipa-approve. No, ito ni-layout lang natin. So ito ang taas natin ng ating gabay ay 90, no. So dapat 90 hanggang 110 tayo. So ang kinuha natin ay 90. So pagsukat ng 90 ay dito tayo sa gitna. Yan dito. Ito kasi simula rito baba ay 30 yan. So ito yung 15. So pag nilibir natin mo hinulugan. Yan. So ayun yung 90 natin. So yan, oh, naka-label bar yan na 90. So hanggang doon sa taas yan 90 ang kinalabasan yan. Tingnan natin dito. Dito sa taas. So ayun. So 90. So pare-parehas yan dapat ang ano nito, ang taas nito dito sa taas tsaka yung nasa baba. Then pagdating dito ay 90 din uli ang kukunin natin. So ganun mga lodi, no. So ang ano kasi ang iba pag dito ka kumuha kasi ng 90 dito sa kanto na to ay tataas ito. Kasi the more na lumalapad siya, pagdating mo dito ay tumataas naman siya dito. So ito pag mula rito hanggang dito nasa 95 na yan. So pagdating naman dito, ito nasa 85 lang. So dapat kukunin natin yung 90 sa gitna para hindi tayo magkalituhan. So ito temporary pa lang naman to. Kung approve na ay pwede na natin yan i-fix dyan sa baba. And then dito sa kabila din ganun din. So ito ang putol dito ay 120 ang pinaputo ko dito para mas maigi na yung sumobra kaysa kumulang, no. Yung sa taas 120 din yon kasi nakabaon pa tayo ng 10 cm doon. So dito naman ay pinabaon ko lang nito ng mga ano yan, mga 3 cm kasi tatabunan pa ito ng mga 5 cm. Ang dito pa yan ang buhos. So ito nakabaon. Yung ito pag pinulbuild natin, bago pa natin ito ikabit itong gabay, bubuhusan ito ng semento. Lalagyan natin ng isang 10 mm sa loob. Bubuhusan ng semento kasi ito napakanipis, no. 1.0 lang yata to, 1.2 daw to, pero 1.2 na substandard. Yun ang ano, kaya lagyan natin to ng semento para hindi naman mababali, kasi mababali to kung walang palaman na semento dahil napakanipis. So maglalagay na tayo ng gabay. So dito nalagyan natin ng halo ng semento. So yan, tapos merong isang pirasong bakal. So kasi manipis itong tubular na to, no, napakanipis lang. So pagka malambot siya, baka mamaya mapwersa mabali, no. So pinalagyan natin ng halo, then may isang pirasong bakal. Pag tumigas ito, parang solid na to. So ngayon ang nakaltasan na natin itong kabila, ito yung may layout. Yung sa kabila walang layout yung kasi sukat lang natin dahil pader yun, no. So ito lang para makuha mong kaltas ng ang ito kapares sa kabila. Kung ano yung kinaltas natin dito sa yung ilagay natin dito. So ayan, no. Para parehas, no. Isa lang naman ang sukat nito papunta dun para hindi na tayo mag ano pa ng tubular para makuha lang ang nito, yung tabas nito.
E pagkatapos ni forma na ano doon, ikakabit na natin to para hindi naman abala. Pinapalitadahan yung may naiwan doon sa ilalim ng steps. So mga Lodino, na ikabit na natin tong isang gabay, pero nakita natin yung tubular ay baluktot, no. Malaki ang halatang halata yung pagkabaluktot ng tubular, at the same time pilipit pa, no. Naka-twist ng konti yung tubular, kaya papapalitan natin to, tatanggalin to. Pero siyempre pakita muna natin kay engineer kung ano yung desisyon niya, kung ituluyang ikabit yan. Pero wala na tayong magagawa yan dahil wala na tayong mga paglagyan ng para maituwid to. Kasi dito yan maglalagay dito ng pinaka baluster niya. Manipis din naman yun, hindi niya naman kayang pigilin yung pagkabaluktot nito. Ayan, no? Sobrang laki dahil ito ay napakanipis, no? Ordinary. Kaya hanggat maaari mga Lodino, sa mga nagpapagawa ay wag nang ganitong mga materyales manipis at ordinary lang ito na tubular, madaling kalawangin. So nakamura kayo sa umpisa, pero ang ending yan napagastos pa kayo. Kasi sa nipis nito, no, kahirap nito i-full weld, no. Dito tumatagal yung fabricator sa pag-full weld nito. And then paglilinis niyan, mahirap din linisin. So kung yung itinipid nyo napunta din sa sa labor, wala din. At the same time ay nabubugbog lang, no, pangit pa yung kinalabasan. Kaya mas magandang magandang materyales na ang piliin. Okay? So mga Lodino, naglagay na tayo ng gabay. So nakapaglagay na tayo ng isa sa baba, at yung nandito naman sa taas yun ang ilalagay natin. So ganito mga Lodi ang gagawin para hindi magkamali, kasi sayang yung materialis, at same time pa kung mali-mali yung pagkakatapas mo dito, ay siyempre mabubugbog itong ating tubular, no. So ganito gagawin. So ito, nag-pattern na ako dito. Yan, dito galing yan. Yan. Ipinattern na dyan. So siyempre kailangan ito yung nandito niya ay naka-label. So yun. So ito yan. Yan. Nag-pattern muna para makuha natin yung eksaktong tatabasin natin dito. Yun dito na, no, i-transfer lang natin dito. Yan, transfer lang natin dito sa material natin. At ayan na yan, no. So natabas na natin yan. Then yan, ikakabit na natin dito. So sa ganung paraan ay nakaiwas tayo ng paulit-ulit na pagputol, at siyempre pa kung mali yung pagkakaputol natin ay malamang ay nagsasayang tayo ng materyales. So ikabit na natin, at yan. So ito mga gano'n na ikabit na natin. So, tingnan nyo to. So dapat ito ay nakalabel, nakapantay itong dalawang to. So ganun dapat yung pagkagagawa nyo dito sa kantuhan, dito sa gabay. At ito ay hindi na natin pinutol, no. So yun yung sinasabi ko kanina na nagawa muna ako ng pattern para hindi tayo dito paulit-ulit na nagtatabas. So sa kabila ganun din, no. Ganun din ang ginawa natin dyan. So ito, yeah. Dahil ito ay naka-label na, nakaspat lang yan. Ito naman ngayon ang gagawin natin dito, yung kantuhan nito. Yan. So gagawin ko dito ay pabilog, no? Kasi pagka nakakanto misa ay medyo alanganin, matulis, no. So gawin natin dito pabilog po ganyan. Okay.
So, mga lodi, no, double check muna natin to bago natin i-full weld. Dapat pare-paras ang taas nito. Susuka tayo dito. So, ayun. Meron tayong 91.5 dito. Yan, 91.5. Tsaka yun, no, parehas, so 91.5. Sa baba, ganun din, no? 91.5 din. Pagdating dito sa taas, so ayan, 91.5 din. Ibig sabihin to, pantay lahat ng ating gabay. So ganun mga lodi, para maging maayos yung paghawak nila, hindi nila mararamdaman na bumababa o tumataas yung kanilang kamay sa handrail. Dapat pantay ang ano niyan, pantay ang taas, no? Lahat yung mula hanggang baba. Pagdating dito, so dito ang pinaka mahirap sa pagkuha ng ano nito, ng level nito. So ito yung dapat yung salin, yung kanto na yan. So dito mga lodi, no, payo ko sa inyo, yung mga kanto na hindi kayang hasain na, yung mga kili-kili, ay wag nyo nang i-full weld kagaya na to. Wag nyo na to i-full weld itong mga kili-kili, kasi hindi na rin mahasa yan. Yun, kagaya dito. So ito, kung mag-full weld kayo hanggang dito lang, yung the rest ay masilya na, kasi hindi na rin natin mahasa ng grinder, hindi aabot, no? Kaya mas mainam na wag nyo nang i-full weld yan. Hayaan nyo na lang yung masilya, yung kaya ng hanasain, doon lang kayo mag-full weld, para hindi na mabugbog, hindi na pumangit yung inyong gawa. So mga lodi, no, itong parte na to, ito yung ang may pinaka mahirap sa lahat na gawin. Itong kanto na to, yung pag-ikot ito hanggang papunta sa baba, saka ito naman papunta sa taas. So dapat to nakapantay ito, nakalibel, at yung taas dapat simula rito hanggang sa baba ay pantay hanggang dun sa taas. Kaya ito yung parte na to, yun yung mahirap gawin. At the same time, yung ginawa natin dito ay pabilog, no. Kadalasan kasi nakakanto lang to dito, pero yung ginawa natin ay pabilog, para sa ganun ay hindi naman alanganin, kasi may mga bata dito na maliliit, kasing taas lang nito, no. Kung pakanto ito, medyo delikado sa bata, kaya minabuti ko na pabilog na lang yung part na to. So ayan, no. So medyo mahirap gawin to, itong parte na to, at kailangan lang ingatan para hindi mabugbog yung bakal, dahil yung bakal nito ay manipis lang. So ngayon ipupulog na natin to ngayon. So dito mga lodi, no, na tabit na natin to sa itong gabay natin, at para lalong tumibay ito ay maglalagay tayo dito ng ito yung pinakadugtong niya, then nakaangkla doon sa loob. So dito mga lodi, ang paghukat dito ay pauka, no, mas malapad yung nasa loob, magkaputok yan, para pag nilagyan ng halo ay hindi na mahugot, kasi siyempre yung halo pag nabuo yun, tumigas, nakalak na dito yan. At ito nilagyan ko ng nilagyan ko ng magiging angkla niya dito, para pagka nilagyan na ng halo ay hindi na siya mahugot. At dito, so since na mahirapan na tayo maglinis nito sa ilalim, kaya nilinis ko na bago pa ikabit. So ganyan yan. Yan. So pag din natin din yan, lalagyan ng halo, hindi na ngayon to mahugot. So ito na yung hahawak dito sa gabay nito, sa poste. So dito mga lodi, no, isa sa mahalagang bagay, no, sa pag-tubular yung materialis natin ay
dapat ay pag nagpuputol kayo, nagtatabas kayo ng mga kakabit nyo, ay sikapin yung wala halos clearance, yung halos nakadikit na. Gaya nyo, no? Kasi kapag kaya malaki ang siwang, ay nabubugbog lang sa kakahinang, lalo pat manipis itong ating mga materialis. So napakahalaga yan na pag nagsukat kayo at nagtabas, kailangan sigurado, no? Para hindi nabubugbog yung bakal sa kakahinang. Okay? So mga lodi, no, itong ginawa natin dito sa mga kantuhan ay pinabilog natin dahil meron mga bata dito na titira. So kung i-kanto natin dito, baka mauntog kasi mga 3 taon lang yung bata, sakto lang dito yung ulo ng bata. Kaya ganito, no, kahit na medyo mahirap gawin to, ay ito yung ginawa natin para maiwasan yung mauntog. So, tinanggal natin yung mga kanto para makaiwas sa untog. So ito, ganun din. Medyo mahirap pang ito gawin, pero safe naman to, safe. Pati yan, ito. At napakaganda hawakan, no? Alwan. Pati dito, no? Pinatay din natin yung kanto dito, yung pabilog dito, para makaiwas sa untog at baka makasugat pa. So dito mga lodi, no? So mapapansin nyo, magkaiba ng baluster na nilagay natin. Dito sa side na to ay 4, no? 4 na butas, bali 3 yung pinaka baluster natin na kinabit. Then dito naman sa kabila ay 3 butas lang, so 2 baluster lang yung kinabit natin. So yan ay pagpipilian ng may-ari kung alin ang option na ipapatuloy diyan sa atin. Dahil ito kasi perforated plate yung ikakabit dito. Medyo may kamahalan kasi yun. So bawat isang butas ay isa. Kung dito sa kabila, bali 4 na butas yan, 4 din. Dito sa kabila 3. So 3 din to na perforated plate ang ilalagay. So mangyari mapamahal sila kung doon sa kabila kasi nasa 1.8 yata ang isa. Eh marami yan, no? Hanggang taas meron yan. Pati itong mga reeling na yan, yun ang ikakabit. Kaya mamimili sila dito sa option na to kung alin dito yung itutuloy natin. Ayan. Pero para sa akin, ito yung 3 butas, ito yung magandang option. Medyo malinis tingnan.